Ika-40 kabanata. Napatalsik si Beast palayo nang bigla na lamang may umatake sa kanya mula sa kung saan. Kasalukuyan na siyang nasa gitna ng usok na likha ni Luke. Ngunit hindi naman ito naging problema sa kanya dahil noon pa man ay nagsasanay na siya sa gubat upang makipaglaban sa gitna ng dilim. Sa tulong ng kanyang mga kasamang hayop doon, dito'y sinanay niya ang kanyang sarili para sa pagpapalakas ng pakiramdam. Muli rin siyang bumangon at inihanda ang kanyang sarili. Napansin din niyang wala siyang nararamdamang aura mula sa kalaban, ngunit naririnig naman niya ang paghakbang ng mga ito kahit sa kabila ng malakas na tunog na nagmumula sa agos ng tubig sa ilog. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang mag-focus dito. Sandali siyang huminga ng bahagya. Naramdaman niyang may papalapit sa kanya mula sa kanyang unahan. Mabilis agad siyang umatras at doon, gamit ang kanyang kanang bisig ay sinalag niya iyon. Naramdaman niya ang lakas noon at isang malakas na hangin din ang kumawala mula rito. Nakaramdam din siya ng hapdis sa kanyang pinangdepensa sapagkat hindi biro ang lakas nito. Naglaho iyong muli at dito'y mabilis at tumalon pataas si Beast. Nagulat na lang nga ang umatake sa kanya sapagkat nakaiwas siya sa ginawa nitong pagsipa. Ang usok nga sa paligid ay nahawi dahil sa hanging nilikha noon. Tumambad na nga kay Beast ang dalawang taong tigre na doble ang taas sa kanya at napakalaki ng mga katawan nito. Nasa gitna na sila ng bilog na bakanting lugar. Pinapaikutan pa rin sila ng usok, ngunit sa kinatatayuan nila ay wala na iyon. Marahang umatras si Beast nang makita niyang dahan-dahan siyang nilalapitan ng dalawa. Nakatingin lang sa kanya ang mga ito habang nakangisi. Kitang kita niya ang matatalas itong mga ngipin at ang matalas na mga mata ng mga ito. Pero hindi siya natatakot sa ganitong kalaban. Nang mga sandaling iyon, isang bagay lang ang nasa isip niya. Parte ito ng pagsasanay. Mula sa likod ni Beast at sa loob ng usok na nasa kanyang likuran, isang malaking anino naman ang biglang humulma mula roon. Isang mabilis na pagyakap sa binata ang ginawa nito. Ngunit nang hulihin ng tigre si Beast ay nagulat ito dahil wala na ang binata sa kanyang harapan. Saan siya napunta? Tanong ng pinakamalaking tigre sa tatlo. Ito rin ang tanging may kulay na puting balahibo sa mga ito. Nasa itaas mo siya, pinuno! Madalas ng isa at nang tumingala na ang puting tigre ay siyang paghalik ng gitnang bahagi ng mukha nito sa malakas na sipang binitawan ni Beast. Isang mahinang hangin ang biglang umihip mula roon. Ang puting tigre naman, ni isang kisap ng mata ay walang nakita matapos ang sipang iyon ni Beast mula sa ulo na nito. Dito'y ngumisi ito at mabilis na hinuli ang katawan ng binata gamit ang malaki nitong mga kamay. Masyadong mahina ang sipa mo. Sambit nito at dito'y buong lakas niyang ibinato sa lupa ang binata. Tila naging bola si Beast nang bumagsak ito sa lupa dahil tumalbog siya ng isang beses bago siya tuluyang bumulagta ng nakadapa. Naramdaman agad niya ang sakit na dulot noon. Agad ding nakaramdam siya ng kung anong nabasa sa kanyang noo. May isang sugat ang biglang mararamdaman doon nang tumama ang kanyang noo sa isang nakalubog na mahabang bato. Pinilit naman niyang makabangon pero naramdaman niya ang paglapit ng puting tigre mula sa kanyang likuran. Paano ninyo natalo ang mga buhaya kung ang sipa mo pa lang ay wala ng lakas? Sabi ng puting tigre habang dinidilaan ang dalawa niyang mga palad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dalawa niyang kasamahan. Buhatin na ninyo iyan at dalhin kaagad sa hari. Ayaw ng hari ang siya ay pinaghihintay. Utos nito at mabilis na nilapitan ng dalawa si Beast. Sa paglapit ng dalawa at sa pagyuko ng mga ito upang hawakan ang nakadapang binata ay biglang bumaliktad si Beast. Gamit ang dalawa niyang mga paa, buong lakas niyang sinipa ang mukha ng dalawa gamit ang mga ito. Saglit pang napangwi si Beast dahil masakit ang kanyang katawan dahil sa pagkabagsak niya kanina at isa pa, nababalot na ng dugo ang kabila niyang mukha. Pero kailangan niya itong tiisin. Napahawak sa mukha ang dalawang tigre at si Beast naman ay pinilit na makatras at agad na tumayo. Pagkatayo niya ay huminga siya ng malalim dahil nakaramdam siya ng hirap dito. Sandali rin niyang pinukpok gamit ang kanyang kamay ang dibdib niya. Umuubo-ubo rin siya
at may ilang dugo ang sumama roon. Mabilis din niyang pinahid gamit ang kanyang palad ang dugo sa may mata niya. Ang puting tigre naman ay napating sa dalawa niyang kasamahan na kasalukuyan naghahalis ng dumi sa mga mata sapagkat napuwing din ang mga ito dahil sa buhanging nakalagay sa mga paa ni Beast. Mga walang kwenta, inis na sabi ng puting tigre na pinagpapalo sa ulo ang dalawa. Pasensya po pinuno. Sambit ng dalawa na tila mga maaamong tuta na yumuko at nagtakip ng mga ulo sa pagdaan nito. Nilapitan ng puting tigre si Beast na biglang tumayo ng maayos sa paglapit nito. Ngumisi ito at pinagmasdan ng binata na nakikipagtagisan din ang tingin sa kanya. Napangiti na lang siya dahil hindi man lang niya makitang natatakot ito sa kanya. Gusto ko ang tapang mo, pero pagdating sa lakas, wala kang binatpat sa akin. Ako ang pinuno ng mga tigre, isa sa matataas na alagad ng hari. Pagpapakilala nito kay Beast habang nakangisi. Normal na lakas lang din ang mayroon ka, kaya madali lang sa akin ang patulugin ka. Dagdag pa nito at itinaas ang isa niyang kamay sa tapat ni Beast. Dito hinampas niya ang binata gamit iyon. Wala naman siyang intensyong patayin ito at ang tanging gusto lang niya ay ang mawalan ito ng malay. Isang malakas na hangin ang biglang kumawala na siyang nagpahawa na ng tuluyan sa mga usok sa paligid. Iyon ay dahil sa ginawa ng puting tigre. Dahil sa lakas ng kanyang hampas ay nakalikha iyon ng hindi pangkaraniwang impact. Pero napaseryoso naman bigla ang puting tigre dahil hindi niya inaasahang makakaiwas muli ang binata sa kanya. Akala niya ay nangihina na ito dahil sa kanyang ginawa kanina, pero tila hindi pa pala. Napatingin siya sa kanyang itaas at nakita niya roon ang binatang may pulang buhok. Anong magagawa mo? Napakahina mo. Ani ng puting tigre na hindi man lang dumipensa. Hinihintay niya ang gagawin ng binata sa kanya dahil kampante siyang kagaya lang ito ng sipa nito kanina. Walang epekto at walang puwersa. Nakita ni Beast ang kakampantihan ng itsura ng puting tigre habang siya ay nasa ere sa itaas nito. Kahit nga nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang katawan, ay nagawa pa rin niya itong indahin. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao at dito'y inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas doon. Malakas ang ginawa niyang sipa kanina, ngunit mas malakas siyang sumuntok kaysa sumipa. Beast, ano nangyari sa kamao mo? Tanong ni Speed nang magkita sila muli sa gubat. 5 taon na ang nakakaraan. May isang bagay na hindi pa siya alam sa kanyang katawan. Nagsimula siyang magsanay habang ang kanyang katawan ay binabagsakan ng malakas na agos ng tubig mula sa itaas. Ginagamit niya ang isang talon sa gubat at kasabay noon ay ang pagpapalakas niya sa kanyang kamao. Halos araw-araw niyang sinuntok ang isang malaking bato na nakausli sa likuran ng pumapatak na tubig mula sa itaas ng lugar na iyon. Sa kabila ng tigas noon at sarami ng sugat na tinamo ng kanyang kamao dahil doon, hindi pa rin siya tumigil na gawin ito. Hanggang isang araw, nang bigyan ni Beast ng isang malakas na suntok ang batong iyon, dito na siya biglang napaseryoso. Binasag ng kamao niya ang napakatigas na bagay na madalas niyang sinusuntok araw-araw. Naligo agad sa dugo ang kanyang kamao dahil sa sugat na dulot noon. Ngunit ang kanyang buto sa kamay na natiling walang sira o bali na natamo sa kabila noon. Bukod sa taglay na pisikal na lakas, ang mga buto ni Beast ay hindi pangkaraniwan. Magmula noon ay hindi pa siya nababalian. Nakakaramdam siya ng sakit dahil sa mga sugat na nakukuha niya, ngunit ang mawasak ang kanyang mga buto, iyon ang ni minsan ay hindi pa nangyari sa kanya. Walang kaalam-alam si Beast na ang parte ng kanyang katawang ito ay kagaya ng isang napakatigas na bakal na hindi basta-basta mawawasak ng anuman. Isang bagay na wala siyang ideya hanggang ngayon. Dito'y sinuntok niya sa noo ang puting tigre. Ang hangin ay agad na kumawala mula roon. Isang may hindi kalakasang pagtunog din ang narinig mula sa nagtagpong kamao at noo ng hayop na ito. Nakangisi lang naman ang tigre at hindi man lang natinag. Ngunit bigla na lang itong napaatras nang hindi inaasahan. Si Beast ay mabilis naman lumapag sa lupa at nakatalikod siya rito. Napatingin din si Beast sa direksyon kung saan ay may naramdaman siyang dalawang malalakas na presensya. Ang isa ay mula kay Enma at ang isa ay mula kay Freya
na bigla na lamang nagpasabog ng isang malakas at malaking blue flame. Ikaw! Masakit yun! Bulalas ang puting tigre na kasalukuyang nakatayo na sa kanyang likuran. Galit na galit ang itsura nito at makikitang umusbong ang parteng sinuntok ni Beast na tila naging isang bukol. Isang malakas na suntok ang ginawa nito at si Beast naman ay mabilis na tumalon pa atras at hinarapan ito. Ininda pa rin niya ang sakit sa kanyang katawan habang pinipilit na mapanatili ang natural niyang lakas. Pagsasanay ito. Sabi niya sa sarili, halos iyon lang ang nasa isip niya ng oras na iyon at doon ay walang takot niyang sinalag ang malaking kamao ng galit niyang kalaban. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo, bulalas ng puting tigre sa kanya. Sinalo ng dalawang palad ni Beast ang suntok na iyon. Lumubog kaagad sa buhangin ng kanyang mga paa at pakiramdam niya ay itatalsik siya nito palayo. Ang hangin ay bumulwak din dahil sa impact noon. Pinilit niya namang labanan ito gamit ang sarili niyang lakas. Ngunit naramdaman ni Beast na siya ay parang bibigay na at nakikita na niyang liliparin na siya nito palayo. Subalit, bigla na lamang siyang may narinig na sumigaw mula sa malayo. Si Freya. Ano na Beast? Ang tagal mo namang tapusin ang mga tigring iyan. Mahina ka. Napaseryoso agad si Beast matapos iyon. Naalala niya na nagawa ng tapusin ng dalaga ang mga kalaban nito at nang marinig niya iyon na isang hindi inaasahang pagnisi ang lumabas mula sa kanyang labi. Hindi ako papayag na matalo mo, babae. Sambit ni Beast at dito'y seryoso niyang tiningnan ang puting tigre na gigil sa kanya. Mula sa kinatatayuan ni Beast, isang mahinang hangin ang biglang umikot sa kanyang katawan at kasabay noon ay ang biglang pagliwanag ng kanyang silver aura. Ang pula niyang buhok ay dahan-dahang nilipad pataas ng hangin. Kahit nga napapalabas niya ito nang hindi inaasahan, hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa rin siyang ideya kung paano iyon gagawin. Ang puting tigre naman ay nabigla nang makita ang pagliliwanag ng katawan ng binata. Nakaramdam bigla siya ng kung anong kilabot na kagaya ng nararamdaman niya kapag nagagalit ang kanilang hari. Pero umiling-iling siya at iwiniglit iyon. Hindi na niya inisip na lumakas ang kanyang kalaban. Pinilit pa rin niyang mapaatras ito at doon ay naisip niyang suntukin ito gamit ang isa pa niyang kamao. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang kaliwang kamay at doon ay binigyan niya ng isang padasok na suntok si Beast na kasalukuyan pa rin itinutulak ang isang kamao niya. Tulog ka na ngayon, bulalas ang puting tigre, ngunit bigla siyang napatras nang magawa siyang itulak ng binata. Paanong? Hindi na naituloy ng tigre ang kanyang sasabihin sapagkat biglang lumitaw sa tapat ng kanyang ulo ang binatang kasalukuyang nagliliwanag ng silver ang katawan. Kasabay rin noon ay ang pagsama ng liwanag na iyon sa kanang kamao ni Beast na kasalukuyan ng bumubuelo para sumuntok. Magpalakas. Gusto kong mas maging malakas. Wika ni Beast sa kanyang sarili habang inaalala ang mga sinabi ni Freya kanina. Lumalakas ang kanyang mga kasama at gusto niyang higitan ang mga ito. Ang kamao ni Beast ay humalik na sa mukha ng puting tigre at sa pagtama noon, ang kagubatan ay nayanig ng isang napakalakas na pagsabog. Isang malakas na puwersa ang inilabas ng suntok na yun ni Beast. Ang katawan ng kanyang sinuntok ay naglaho sa isang iglap kasama na ang dalawa pa nitong mga kasamahan. Ang puwersa noon ay bumulusok sa lupa at dumiretso hanggang sa kabila ng ilog. Si Freya napangan ng hindi inaasahan nang makitang nahawi ng atake ni Beast ang daloy ng ilog dahil sa lakas ng puwersang inilabas ng suntok nito. Si Enma ay napatingin din doon matapos niyang pabagsakin ng mga paniking umaatake sa kanila ni Luke. Ang lakas ng suntok na iyon. Seryosong winika ni Enma na napatingin sa binatang kasalukuyang nagliliwanag ang aura na kulay silver. Si Freya ay napakuyom naman ng kamao dahil sa nasaksihan. Akala niya ay lumakas na siya, ngunit nang makita niya ang ginawa ni Beast, hindi pa rin ako magpapatalo sa iyo, sigaw niya sa sarili. Naglaho kaagad ang aura ni Beast at napatingin siya sa kanyang kamay na kasalukuyan pang umuusok. Nabigla na rin lang siya dahil nawala na ang sakit sa kanyang katawan at ang kanyang sugat ay naghilom na rin sa isang kisap ng mata.
Napatingin din siya sa nangyari sa dinaanan ng puwersa ng kanyang suntok. Isa na naman itong mahabang hukay na nasa 1 kilometro ang layo. Ang tubig nga sa ilog ay mabilis na pinuno ang mahabang hukay na nilikha ng atake niyang iyon. Umihip muli ang malakas na hangin at kasabay noon ay ang tuluyang pagkawala ng usok na humarang sa kanilang daraanan patungo sa gubat. Ang agos din ng tubig sa ilog at ang tunog ng mga nagbabanggaang mga dahon mula sa kagubatan ang tangi na lang nilang narinig ng sandaling iyon. Si Beast, napatingin sa malayo, natanaw niya ang isang malaking ibon na lumilipad sa parting iyon ng langit. Tila ba nakatingin iyon sa kanila, pero hindi na lang niya inisip kung ano iyon. Nagsimula na muli siyang maglakad. Napatingin pa nga siya sa dalagang si Freya na seryoso namang pinagmamasdan siya. Samantala, hindi naman makapaniwala ang taong agila na nakasaksi sa mga nangyari sa mga ipinadala nilang hayop. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita niya. Alam din niyang magugulat ang hari sa kanyang ibabalita. Ang mga kasamahan nila ay patay na. Hindi pangkaraniwan ng mga taong iyon. Wika ng agila na mabilis na bumulusok ng lipad pa ibaba. Habang si Shin na nakita ang mga nangyari, hindi maiwasang manginig ang labi dahil sa excitement. Nakahanda na siyang pabalikin ng 4 sa realidad nang makita niya ang pagbagsak ni Luke. Pero hindi niya iyon nagawa dahil sa mga sumunod na mga nangyari. Hindi pangkaraniwan ang 4 na ito. Kahit na walang ipinakitang maganda si Luke sa labang iyon, naniniwala pa rin ang guro na may potensyal din sa estudyante niyang ito. Ika-41 kabanata. Nilapitan ni Freya sina Luke at Enma na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng isang puno. Nakikita niyang nagdurugo ang balikat ng dalawa dahil may kung anong maliliit na sugat ang nakapaikot doon. Napaismid na lang siya nang makitang walang malay ang kanyang pinsan. Nasa nang angas mo? Ikaw ang pinakamahina sa ating 4 sa itsura mong iyan. Sabi ni Freya sa sarili na mabilis na tinanong si Enma kung ano ang nangyari sa balikat nila. Kinagat kami ng lobo. May kung ano sa mga laway nila. Parang namamanhid ang katawan ko. Kung hindi naging green ang aura ko, baka hindi ko natalo ang mga kalaban namin kanina. Sabi ni Enma, nahihinga-hinga habang nakahawak sa kanyang balikat na kinagat. Mula naman sa itaas, may mga berdeng dahon ang bigla na lang nalaglag sa harapan ni Enma. Napatingin sila sa kanilang tabi at naroon si Beast na seryosong nakatingin sa tatlo. Siya ang may dala ng dahong iyon na kinuha nito sa tabi ng gubat. Durugin ninyo ang mga dahon at ilagay ninyo sa kagat ng mga lobong iyon. Wika ng binata na pagkatapos ay tumalikod na upang pumunta sa ilog para uminom at hugasan ng sarili. Sinamaan naman agad ni Freya ng tingin si Beast na umalis na parang wala lang. Dito ay pinaghilom niya ang sugat ni na Enma at ng pinsang hindi niya gusto ang ugali. Ang hindi lang niya pinaghilom ay ang sugat na mula sa kagat ng lobo dahil lalagyan ito ni Enma ng lunas gamit ang dahong ibinigay ni Beast. Nagsuhestyon pa nga si Freya na siya na, pero sinabi ni Enma na siya na raw dahil naiigalaw naman daw niya ang kanyang kamay at bisig ng bahagya. Salamat Freya, wika pa ni Enma na nakangiti. Hindi naman sumagot si Freya na umalis na rin at pumunta sa ilog para maghugas at maglinis ng sarili. Napatingin pa nga siya ng palihim kay Beast na kasalukuyang walang suot pantaas. Kasalukuyan itong nakalublob sa tubig at nakalubog ang katawan nito hanggang sa tiyan. Napatingin din si Freya sa hukay na nilikha ng suntok ni Beast. Napakuyom siyahan ng kamao nang makita ang haba at lawak ng pinsalang iyon. Isang malakas na persa ang may dulot noon at mula iyon sa lalaking may silver aura. Ang aura na ngayon lang lumabas sa mundong ito. Nagising na rin si Luke at sinabi ni Enma ang nangyari matapos siyang mawala ng malay. Napaseryoso na nga lang din si Luke nang mapansing inisian siya ni Freya na kasalukuyang inaayos ang buhok matapos itong makapaglinis ng sarili sa ilog. Pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng gubat. Dito nila napansing medyo may kalakihan ang mga puno at halaman dito kumpara sa gubat na nasa kabila ng ilog. May ilang parte rin ng lugar ang medyo madilim dahil sa kapal ng mga dahong nakaharang sa liwanag ng araw. Tila nga naging gabi sa loob ng kagubatan ng mga oras na iyon.
Mabilis silang nakarating dito dahil sa mabibilis na kabayo at dahil na rin sa bilis ng takbo ni Beast. Kung wala iyon, baka abutin pa sila ng ilang araw bago makatawid ng ilog at baka wala pa sila sa lugar na ito kung nagkataon. Sa lokasyon nga nila ngayon ay aabutin na lamang sila ng 2 araw na lakbayin para makarating sa bulkan. Iyon na ang pinakamatagal, pero kung bibilisan nila ay baka abutin na lamang sila ng 1 araw at mararating na nila kaagad ang paanan ng kanilang destinasyon. Naging alerto at maingat ang 4 sa pagpasok nila rito at nasa unahan pa rin si Beast. Gustuhin man ng binata na tumakbo upang maging mabilis, ngunit mas pinili niyang maglakad sapagkat iba ang nararamdaman niya sa gubat na ito kumpara sa gubat na nasa kabila ng ilog. Makikita rin sa likod ni Beast ang isang matabang kawayang nakatali sa katawan nitong kaninay. Pinahati pa niya kay Enma bago pumasok dito. Wala namang kaide-ideya ang 3 sa kung ano ang laman noon. Nakakarinig sila ng mga mahihinang kaluskos mula sa iba't ibang parte ng lugar. Nakakarinig din sila ng mga huni at ingay ng mga hayop mula sa malayo. Malakas din ang huni ng mga insekto na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng kanilang dinaraanan. Napahinto na lang bigla si Beast makalipas ang ilang minuto nilang paglalakad sa loob ng may kadilimang kagubatan. Napatigil din naman kasamahan niya ng kanyang gawin iyon. Si Freya agad namang lumapit sa binata. May kalaban ba? Tanong ni Freya na nakamasid kaagad sa paligid. Pero hindi naman siya sinagot ni Beast, bagkus ay naglakad ito palapit sa isang malaking puno at doon ay tumalikod ito. Napahawak bigla sa noo si Freya habang pasimpleng napatawa si Enma. Si Luke naman ay nanatiling seryoso dahil pinigilan niyang mapatawa sa reaksyon ng kanyang pinsan. Bumalik si Beast sa paglalakad matapos niyang umihi. Napatangin pa ito sa dalagang ang sama ng tingin sa kanya matapos iyon. Gusto pa sanang magsalita ni Freya pero pinakalma niya ang kanyang sarili at muli na lang siyang naglakad. Lumipas ang mga oras at nanatiling mapayapa ang kanilang paglalakad sa gubat. Paminsan-minsan ay nakakaramdam sila ng mga paggalaw at kahit na pakiramdam nila ay may nakamasid sa kanila ay wala naman sa kanilang umaatake. Tumigil din sila saglit upang kumain ng anumang maaari nilang kainin. Maswerte sila dahil kasama nila si Beast. Nakakita agad ang binata ng isang lamang ugat na maaari raw nilang makain. Gamit ang ability ni Luke, niluto nila ito sa loob ng isang malaking dahon na kanilang iniikot dito. Sa isang maliit na bakanting damuhang nadaanan nila, sila pansamantalang nagpahinga. Halos lampas tanghali na rin iyon at kung hindi dahil sa makapal na kagubatan ay baka ramdam na nila ang init sa kanilang katawan. Nakakain ba ito? Tanong ni Freya na kasalukuyang hawak ang gakamaong lamang ugat na may kulay kayumangging balat. Umuusok pa iyon at inamoy-amoy niya rin iyon. Iyon nga rin ang tanong ni na Enma at Luke na ito rin ang unang beses nakakain noon. Hindi naman sila sinagot ni Beast na agad na kumain matapos balatan ng hawak nitong lamang ugat. Mainit pa iyon ngunit hindi niya iyon nalintana. Mabilis niya itong kinagatan at minuya. Nagkatinginan na nga lang ang 3 nang makita nila ito. Sabay silang napalunok ng laway at matapos balatan ang lamang ugat na iyon, kinagatan na rin nila ang hawak nilang bagay na hindi nila malaman kung nakakain nga ba talaga. Pasimple munang pinagmasdan ni Freya ang laman nito. Kasing kulay ito ng patatas pero alam niyang hindi ito patatas. Kumagat siya ng kaunti at marahang inuya pagkatapos ay nilasahan iyon. Ninamnam iyon ni Freya. Isa pa, kumakalam na rin ang kanyang sikmura at wala siyang alam kung paano kakain. Sa kagubatang hindi naman niya naranasan dahil madalas na may naghahanda naman ng pagkain sa kanilang bahay. Hindi dumanas ng hirap ang 3 kaya sa pagkakataong ito, maswerte silang kasama nila si Beast. Ang sarap nito Beast, bulalas ni Enma na ganadong-ganadong kinain ang hawak nito. Si Luke ay makikitang ginanahan din na mas piniling kumain ng tahimik dahil gutom na siya. Si Freya muling kumagat sa kanyang hawak habang nakatingin kay Beast na kukuha na sa dahong lalagyan nila ng ikalawa nitong lamang ugat na kakainin. Hindi maipaliwanag ni Freya pero nang malasahan niya ang pagkain niyang hindi niya alam, para siyang nagutom lalo at wala na siyang nagawa kundi ang kumagat ng mas malaki rito. Gusto niya ang lasa nito. Mas masarap ito kaysa sa anumang lamang ugat na nakain niya noon.
Madali itong nakakagat ng kanyang ngipin at ang matamis na may kaunting alat na lasa nito ay kumakalat sa loob ng kanyang bibig. Tila nagkakaroon ng kaliwalasan ang kanyang katawan sa bawat pagnamnam niya sa kinakain niyang ito. Naubos nga niya ang kanyang hawak nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang mga kasamahan. Nakatatlo na sina Enma at Luke, habang si Beast ay kinakain na ang kanyang ika-4 na lamang ugat. Pasimple munang sumulyap si Freya sa pinaglagyan nilang dahon. May natitira pa roong 6. Kung tutuusin ay masaya na siya sa isang pirasong kanyang naubos, pero tila gusto pa niya ng isa. Hindi niya alam pero parang nahihiya siyang kumuha ng isa pa. Lumunok ng laway ang dalaga at sinabi sa sariling tama na, pero may isang lamang ugat ang biglang tumapon patungo sa kanya. Inihagis iyon ni Beast at sa pagkabigla niya ay sa mukha niya iyon tumama. Nakuha naman iyon ni Freya, ngunit pinamulahan siya lalo na nang makita niyang tinawanan siya ni Luke at ganoon din si Enma. Mas pinili na lang niyang tumahimik at maging kalmado sa kabila noon. Seryoso niyang binalatan ng pagkain ibinato ni Beast at sa isip ng dalaga ay napakarami na niyang nasabing hindi maganda sa kanyang mga kasamahan. Kumanda kayo sa akin, lalo ka na Beast. Sinamaan pa ni Freya ng tingin si Beast na kasalukuyan pa rin kumakain. Umuusok siya dahil sa inis habang sunod-sunod na sinakmal gamit ang bibig ang hawak niyang lamang ugat ng sandaling iyon. Natapos nila ang pagkain nilang iyon at ramdam nila ang kanilang pagkabusog. Si Freya nga ay tumayo kaagad dahil busog daw siya at kailangan niyang maglakad-lakad. Ganon din si Enma at Luke. Ugali na nila ang magpahulaw kapag matatapos kumain. Ito ay para na rin sa kanilang katawan. Ngunit matapos iyon ay parang may napansin silang kulang. Nauhaw sila at wala silang alam na mapagkukunan ng tubig. Napatingin na nga lang ang tatlo kay Beast na kasalukuyang kumuha ng malin sa dahon. Iniikot nito iyon at isinara ang ilalim. Matapos iyon ay kinuha ng binata ang nasa likod nitong matabang kawayan. May nakasalpak doon na maliit na pahabang tinapyas na kawayan. Mula roon, nagsalin si Beast ng tubig sa dahon at uminom ito. Ang tatlong kasamahan ni Beast ay nabigla nang makita iyon. Wala silang alam na ang nasa likod pala ni Beast ay tubig. Hindi na nga maiwasang mapangiti ni Enma dahil napahanga siya ni Beast. Parang kung wala ito ay baka magutom sila bago pa sila makarating sa kanilang pupuntahan. Si Freya, mabilis na kumuha ng dahon at ginaya ang ginawa ni Beast. Nauuhaw na siya at inalis na niya ang kanyang hiya. Dito ay lakas loob niyang nilapitan ng binata at humingi ng tubig. Pahinging tubig, kung okay lang sa iyo, ani Freya habang nakatingin kay Beast. Nasiwa pa siya dahil hindi ito sumagot at tinitigan muna siya nito bago salina ng tubig. Salamat. Ani muli ni Freya na agad lumayo sa binata at uminom ng mabilis. Humingi rin sina Enma at Luke na binigyan naman ni Beast. Maraming salamat Beast. Napakalaki ng naitulong mo. Kung wala ka, hindi na namin alam ang aming gagawin kapag kami ay nagutom. Nakangiting sabi ni Enma kay Beast na kasalukuyan ng tinatakpan ang dala nitong lalagyan ng tubig. Ibinalot din ito ang mga tira nilang lamang ugat gamit ang malalaking dahon. Ako na magdadala niyan Beast. Wika naman ni Enma na mabilis na humanap ng bagin na ipangtatali rito. Nagpatuloy muli ang mapayapa nilang paglalakbay. Ang araw ay unti-unti na ring lumulubog sa kanluran. Ang loob ng kagubatan ay mas dumidilim na lalo dahil doon. Naging tahimik ang paglalakad nila ng ilang kilometro sa buong maghapong iyon. Ngunit tila sa pagsapit ng gabi ay dito na ito matatapos. Nang ang dilim ay nilamon ng liwanag, iyon na rin ang hudyat upang ang mga mapagmasid na mapupulang mga mata mula sa kung saan-saan ay magsimulang kumilos. Hindi matatapos ang gabing ito na walang dugong tatanak at walang buhay ang hindi mawawala. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.